Good morning, everybody. We are about to start our Sunday celebration. We encourage those who are watching at the moment to share this premiere to your family and friends. Let us invite more people and let them listen to the ministry of God's Word for them to be blessed and ministered. Also, after this broadcast, do have a huddle with your life group or with the community of your satellite ministry. You may also join our huddle with Pastor Rafi Lagat right after this premiere. Yes, oo. Please, di ba? No. Answer. Oh! Answer. Answer. Dito na? Answer. For me, hindi daw ginatuan. Balik ka, oo. So, for me, hindi siya ginatuan. Uy mga kasana all! We have a challenge today. Let's watch Youth Reload online together like now na. Giving your all. And kinsa man ang atong tagaan aning all. No? Kinsa ang murag kumbaga object sa tagaan nato aning pagiging all out. If you know your purpose, magpabilin ka sa plano ni Lord bisan daghang mga offer dira sa kalibutan. Know your identity, know your worth, and know your purpose. That's it for today mga kasana all. Subscribe in the Lord, be a blessing, stay on track. See you next week! Bye! Pray good preparation. Grabe good imong foundation, imong character. Dili na good basta-basta mausab. Labi na ang faith sa Ginoo. Always be the top priority. Kaya si Lord man jud ang muhatag sa guidance, muhatag sa imo. So, I mean, we are emotional beings, so our eyes get attracted to someone, and kung nabi may ganahan pag nababae, but it's I believe sa akong mga experiences, but also the Lord always has the final say. Our wisdom also that we have to prepare financially. Yeah. Kay dili mo sa one day event na is lifetime na siya. Commitment to your family, you have to provide the needs of your children, the future, sa pamilya nimo. So kung ma-forfeit ang kanang spiritual aspect, hindi ka po wala wisdom kay siyempre yung kalat. Or kay spiritual kayo pero wala kinakaon di ay anagol sa benefit siya. Dapat fire and wisdom mas mo ano na. Or a man, pag nahihitabo siyang palibot, dili siya basta ma-influence, kundi unsa ang naa sa iyang sulod, unsa iyang belief, unsa iyang stand, mao to ang nagagawa sa iya. Maski pag problemado na kayong palibot, pero nagihapon siya heart to be grateful, to be joyful, to able to worship God, because mao magna ang isa ka sa isa ka man. But today, by the grace of the Lord Jesus Christ, He will help us to understand more of this in order to help us live the kind of life that Jesus wants us to live. The temple was supposed to be holy. It was supposed to be, sanctified. In fact, it was dedicated unto God as a place, for Him to dwell in. Number one activity in the house should be prayer. The most important activity in the house is prayer.
Everything should give way to prayer. Imagine that your life will become a blessing to many other people around you when power starts to manifest, because you're making yourself available to the Spirit who wants to pray, because you now have become restored in the aspect of purity and holiness and sanctification. Imagine the world that will be impacted by the power that will be released through your life as the temple of the Holy Spirit. For today, for this opportunity again, Lord, to worship you in spirit and truth, God. Lord, I pray, Lord God, and we invite your holy presence in this place. We thank you, Father, we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Come on, let's worship the Lord today. Just
our Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you for who you are. Worship you, Jesus. There's no like your love, Lord. Thank you, Lord. We praise you.
sa tanan na napunta diri karon para mag-angkop ng usahay diha sa Ginoo. And we want to invite you na mag-angkop together sa amua. You can agree and you can also pray no kung asa man mo karon sa inyong mga panimalay na mag-angkop ta together. Are you excited to pray, Hazel and Beth? No? So, ingon siya sa iyahang pulong 2 Peter 5:7, cast all your cares upon Him because He cares for you. Remember, He cares for you. And we will not stop, push, pray until something happens. Let us pray together. Lord, we thank you, Lord God, for this wonderful morning. Lord, we thank you, Lord God, for giving us this opportunity to pray. Lord, intercede because the only thing, Lord God, na makalihok ka is para yung mga katauhan na mag-angko. Salamat, Lord. We lift up to you Israel, Father God. Lord, we thank you and bless Israel, Lord. Speak shalom, Lord, over the, Lord, nation of Israel. Salamat, Lord, sa imong mga katauhan na magubigid sila din na kanimo. Lord, that you will give them revelation, Lord God, that the Messiah, Lord God, niabot na humana 2,000 years ago. Lord, that you have given us, Lord, your Son, Jesus Christ, oh God, the only way, the truth, and the life. Lord, we pray, Lord God, na masabtan na nila and ma-receive ka nila as our Lord and Savior. Thank you also, Lord God, sa mga nakapalibot sa Israel, Lord God. Salamat, Lord, sa Middle East. We bless them also, Father. Thank you, Lord God. Imo po silang gipakamatyan sa cross. Gihigugma po nimo sila. Thank you, Lord God, for loving them. I pray also for salvation, Lord God, sa ilang mga kinabuhi. Thank you, Lord. Thank you for your goodness and mercy over, Lord, this country. In Jesus' name. Thank you, God. We lift up to Thank you, you, O Lord. And Yes. nasa Pilipinas, O Amen. God. Lord, you reign in Thank our you, nation. Lord. Salamat ikaw, mahimaya ang Jesus. nasod, O Father. Amen. Especially our President, Lord. Thank you, Every Lord. government officials, O God, na Yes, ikahadlok, Jesus. Lord, they will Amen. live alive, O God, Yes, na Jesus. righteous, O Lord. Amen. Salamat kaayo. Yes, Ikaw Lord. magalihok, O God. I Yes, pray, Lord. Lord, that your gospel will be proclaimed, O God, Amen. aning nga nasod, O Amen. Father, Amen. in Jesus' name. Bless Thank you, Philippines, Jesus. O Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord, as we continue to pray, Thank you, Lord, for Jesus. our city, Davao. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Thank you We for pray, our oh God, mayor. for every Thank you, leaders, Jesus. Lord, mayors, oh God, Thank you, barangay Lord. captains. Thank you, Salamat, Lord. Lord, nga Yes, mahimog Jesus. yun, oh God, na yung wisdom, Father Amen. God. Amen. And as they lead, Lord God, aning nga city, and we believe, Lord, that you reign in this city, oh Amen. God. Jesus Yes, Lord. reigns in this city, Father. Thank you, Jesus. And salamat, Lord, nga ang mga Thank you, tao, Lord. Lord, aning nga nagpuyo, Lord God, aning nga city, Father God, mahimog Amen. po sila nga mo-obey, Amen. Lord, sa mga Amen. protocols, oh Yes, God. thank But, you, Lord, labaw sa Jesus. tanan, remind us, oh God, Thank na you, mas Lord. obey me. Amen. Kasi mga bulong, oh God, Jesus' because we would rather obey you, Father, than Yes. obey your Salamat, people, Lord. Father God. Salamat, Salamat, Lord, sa Yes, kalipay. Lord. Salamat, Amen. Lord, pray for peace and order, oh Amen. God, aning Yes, city, thank you, Father Lord. God. Thank you Salamat, sa mga Lord, frontliners, God. sa imong kamaayo, Thank you, oh God, and we Jesus. believe, Lord, na napagit kay Amen. pagabuhaton, oh God, Amen. aning Thank city, you, Father. Lord. We thank you, Thank you, Jesus. We also bless our satellite ministries, oh God. Thank you, Lord God, that you pour out your presence, your Holy Spirit, oh God, sa matag places nga imo haming gibutang. Thank you, Lord. We bless, Lord God, Jensen, Lord, Digos. We bless, Lord God, Atakurong, Lang, Dalipik, Kidapawan, Kabakan, Makilala, Bansalan. Lord, thank you, Lord, Turil, Balyok, Lord God, Makatabo, Mintal, Los Amigos, Boulevard, Father. Thank you, Jesus, Panabo, Buhisan, Tago, Mati, Samal, even sa Qatar. Thank you, Lord. We bless these places, oh God, na ang movement ni mo pas, Lord, nagi rapid growth, oh God. Thank you, Lord, kay ikaw man ang sentro ani ng mga, Lord, mga lugar, Lord God. Salamat sa mga nag-oversee that you will bless every pastors, every young pastors, oh God, nga nag-lead. Salamat kayo that you will lead them, Holy Spirit, tagayang matagusa og direction, Lord. Unsay mong gusto ipabuhat sa matagusa. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank Salamat you, sa Lord. kalipay, Lord, sa Amen. mga leaders nga nag-lead sa mga house church, Amen. Father Yes, God. Lord. Diri sa mo ang nasyo, Ginoo. Thank you, Salamat, Lord. Nga ikaw, O God, ang gina-honor, Thank you, ikaw ang Jesus. gina-glorify, Amen. Father. Thank you Amen. for your righteousness, Thank you, O Lord. God. Thank you, Thank you for Lord. your wrath toward unrighteousness, O Father. Yes, Jesus. Salamat, O Ginoo. Salamat, Lord, nga ikaw ang mahimaya, O God, Yes, in every house Lord. church, Father. Yes, We pray, Lord, Lord. for every leaders, O God, Yes. yung nag-lead, anak dira, Father, Lord. Salamat that you will strengthen Lord. them, O God. Thank you, that you will fill Jesus. them with the Holy Spirit, Thank you, Father. Lord. Thank Thank you you, for the fresh Lord. infilling of the Amen. Holy Spirit, Yes. O God. A Thank you, joyful Lord. heart, Lord, to Thank serve, you, to Lord. Thank proclaim you, the Lord. gospel, O God, Thank to you,
honor you, to Thank you, glorify Lord. more of Thank your you, name, oh Lord. God. Thank you, Jesus, Lord. that Thank you you, will reign in Jesus. every house, oh God. Amen. Lord, Amen. madaghan pang mga balay, ang mga Thank you, kabig, oh Lord. Ginoo. Amen. Matakot ako, Diyos, that let it Thank be you, Lord. and Thank you, Lord. domino effect, oh God, in More Jesus' families mighty in name. our Salamat, Lord. Salamat, oh God. Ikaw mahimaya. Amen. Salamat sa Thank you, imong Jesus. gugma, sa imong pulong, oh Ginoo. Thank you, Salamat, Jesus. Lord, that every leaders are set apart, oh God, for Amen. the gospel of Amen. God. Amen. In Jesus' name. Yes, Thank you, Lord. Jesus. Yes, Thank you, Lord. God. Salamat, Lord, Thank you, sa Jesus. kalipay, Lord, and sa opportunity. Thank you, God. Ampo, Father, Hallelujah. God. Lord, we continue to pray for every life groups, Jesus. oh God. Amen. Salamat, Lord, nga nagi kinabuhi. Yes. Lord, ang matag life groups, Father, Yes. God. And Thank you, salamat, Lord, Lord. nga nagi movement sa Holy Amen. Spirit. Amen. Lord, Holy Spirit. as we gather together, Yes, salamat, Lord. Lord, sa Thank you, family, Jesus. Lord, nga gihatag sa mga Thank you, spiritual Lord. family, Thank Lord, you, Lord. nga mo ang masharean, oh Amen. God, Lord, together. Thank you, And Jesus. salamat, Lord, nga every leaders, oh God, Lord, na may mga Yes, batanon, Jesus. Lord, iliwala sa Yes, edad, Lord. oh God, ang pag-proclaim sa Amen. gospel, oh God. Amen. Salamat, Lord, nga Thank you, Jesus. hatagan yun minimo kasing-kasing, Amen. Lord, nga sama kang Paul, Lord, that we are not Amen. ashamed of the gospel, Amen. oh God, for it Amen. has the power for Yes, salvation, Jesus. oh God, for your Amen. people. Amen. And salamat, Salvation. Lord, Thank you, nga Lord. ang tanan na mong ginabuhat, Lord, ikaw jud ang mahimaya, oh God, Amen. Christ-centered, Father, Amen. God, God Amen. glorifying, Amen. Father. Amen. Salamat, Lord, nga matag members, Thank you, oh God, Jesus. life group members, Father, Lord, maka-receive yun sila, oh Yes, fresh, oh Lord. God, Yes, encounter Lord. na sa imuha, Amen. fresh pod, Father, God, nga movement sa Holy Amen. Spirit, oh God, sa Yes. makinabuhi, Father. Thank you, Lord, Lord. daghan man mig mga strategies nga Thank you, ginabuhat, Jesus. Lord, salamat, Ginoo, nga Amen. mas mahimo ming biblical, Amen. Father, God, Lord, mas Amen. musunod mi kung saan nasa scriptures, Yes, Father, Jesus. God. And salamat, Lord, nga matag leaders po, ikaw mag-strengthen, oh God. Amen. Yes, And we Lord. believe, Father, God, Amen. nga ang Thank you, gospel, Lord. Father, God, Thank hindi you, lang sa Lord. mga unbelievers, Yes, but Lord, ang Jesus. gospel is para po sa mga believers, Amen. oh God. Yes, And Lord. salamat, Lord, nga ikaw padayon, oh God, nga mag-examine sa mga, oh God, remind Thank us, you, oh God, to Lord. examine ourselves, Yes, Lord, kung Jesus. napamagiha sa Thank pagtuo, you, Father, Lord. God. Thank you, And salamat, Lord. Lord, sa gift you, of Jesus. faith, Lord, we Amen. believe, Lord, nga grasya lang gini ang tanan, Amen. oh God. Amen. Lord, walay amuaan, Amen. Father, God. Thank Lord, you, ihatag Lord. na mo tanang Thank himaya you, na sa Lord. imuha. Thank you, Lord, Lord. walay amuaan, Yes, Father, God. Jesus. Salamat, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Father, for sending Thank your you, Son, Lord. Jesus Christ, to us, Thank oh you, God. Lord. Salamat, Thank you, Lord, Lord. for drinking the cup of suffering, oh Amen. God, sa Thank mga, you, Father, Jesus. God. And salamat, Lord, because through Christ we are justified, Amen. Father. Amen. God. Salamat, Amen. Lord, na magpadayon yun ang mga life groups. Amen. Lord, kung namin nangamatay ng Multiplying, mga Lord cells, God, oh ng God, mga salamat, Lord, nga ikaw di Amen. magpabuhi, Amen. oh God. Yes, Lord. Lord, dili na mo Pray for nabuhion sa multiplication, mga Jesus. kagalingon nga mga kusog. Yes, Lord, sa mga Jesus. kagalingon nga pahuna-huna, Yes, oh God. Lord. But Lord, amo dyan na ihatag diya sa imo, ha, Father. Yes, God. Because we Lord. believe, Thank you, Lord, Lord. na ikaw lang yun ang kaya, Lord. God. Ikaw lang yun ang naay, ang naay kaya, Father, God, nga mubuhat, o God, Amen. mabuhat sa mga Yes. kinabuhi, Father. And salamat, Lord, ikaw po'y padayon, Lord, nga Thank you, mag-ausap Lord. og mga Thank you, kinabuhi, Lord. Father. Thank you, God. Lord. Salamat, Thank Lord, you, sa Jesus. opportunity, Father, God, nga Thank you, mabilong ang Lord. iyong community. Amen. Lord, nga mabilong Thank sa, you, sa Jesus. family, Lord, God, nga mutabang sa mo ang mas Amen. mag-grow diha sa Amen. pagtuo, Amen. Father, God. Thank you, Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Salamat, Lord. Ginoo. We continue to pray and thank you for the body of Christ, Lord God. I speak deep devotion, deeper devotion, Father. Unity sa body of Christ. Salamat, Lord, that we will continue to build every life din ha sa imong presensya. I speak, Lord God, every pastors, Lord God, that you will refresh, Lord God, the revelation sa imong gusto ipabuhat sa ilaha as a leader, as a senior pastor sa matag churches. Lord, kung asa nimo sila giibutang. Lord, salamat kaayo, Lord God, for purity of heart, that the body of Christ will have a unity, Lord God, to do your will. Lord God, dili mi makalimot sa calling nga imong gihatag sa amoa to go and make disciples, oh God, baptizing everyone, Lord God, in your name, Lord God. And we are, Lord, we are kanang kabalumi nga kauban ka namo because ingon ka sa imong pulong, you are with us, Lord God. Thank you, Jesus. Lord, I speak against compromises. Kung naamay mga compromises, you will expose, Lord God, ang mga compromises sa matag Christians, oh God, not to condemn them, Lord God, but to help them na mahawa sila ana nga situation, ma-expose, oh God, ang mga buhat sa kaaway sa ilahang kinabuhi. Because you reminded us, Lord, those who confess their sin, Lord, i-prosper gyud nimo, Lord God. Lord, help us, Lord God, nga dili mi matempt sa mga ginahatag sa kaaway, Lord God, in the name of Jesus. Lord,
Let every body of Christ, O God, magkahiusag yun, Lord, sa prayer. Lord God, salamat, Lord, na mahimo yun ming prayerful, O God. Our lives will become powerful, O God, kay ikaw man na nagagiyak ka na mo, Lord, that we will live a pure life, O God, Lord. Salamat kaayo, Lord God. Salamat, Lord, na tagaan minimo, dihugan mini Holy Spirit, punag yun ang body of Christ, Lord God, nga dili maglangay-langay, Lord, ang mga butang na dili necessary nga ginabuhat, Lord, I pray na ma-stop yun, Lord. I pray that we will continue doing things na makahatag sa amo, makatabang sa amuan na mag-grow mi, dira kanimo, makabalo mi, mahimo ming sharp, oh God, sa imong tingog, sharp na maminaw sa imong unsay gusto nimo ipabuhat sa amuha, especially, Lord, karon ng mga panahon sa pandemic. Lord, you are coming soon. I pray na tanan body of Christ, dili maglangay-langay, Lord, dili magbuhat og mga butang nga dili makatabang sa among growth, oh God. Salamat, Lord God, that we will more sharp, Lord God, knowing, Lord God, kung sa imong gusto ipabuhat sa among. And also, I pray for the body of Christ, Lord Jesus, na mahimo gid ming diligent to pray, diligent, kugihan mi na magampo, kugihan na magbasa sa imong pulong, kugihan mi, Lord, na mag-spend time sa imuham. Yes, lisod kaayo mo, mumatag sa iyo, batabangi mi, Lord, kay Lord, pili mi nimo, napuyan mi nimo, we are your temple, oh God, tabangi mi, kung amo-amo alang, Lord, dali lang kay mi makasala, but because of you, Lord God, because of your grace, Lord God, Lord, your grace is sufficient to our weaknesses, so here we are, Lord, asking for your help, to help us, Lord God, to do your will, to fulfill your purpose sa among mga kinabuhi. Salamat, Lord God, that everyone, Lord God, mahimog yung generous of their forgiveness, generous sa gugma, generous, Lord, even our finances to share to other people, especially to the body of Christ, sa mga needs. We will be the book of Acts, the church, Father God. Even, Lord, I thank you, Lord God, for this platform. Thank you, Lord God, for this Lord, broadcast na online broadcast every Sunday. That, Lord, mahimo yun yung dakong tabang sa mga tao, Lord God. Those who are hopeless, they will have hope, oh God. Lord, tanan maminaw ani nga broadcast, Lord God. Lord, makadawat gyud og kalinaw, Lord, kalipay o kadaugan sa ilang mga kinabuhi. Salamat, Lord. Panalangina nimo tanan na minaw ani karon. Panalangina nimo matag pamilya nga naminaw karon. Lord, I pray na makabalo gyud ang matag usa sa purpose. We also bless, oh God, our senior pastor. Thank you for the anointing. Thank you, Lord, sa paggamit sa iya, Lord God, for this ministry. We love you and we honor you, Jesus Christ. We love you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for guiding us always. In Jesus' name we pray. Amen. Hello everyone, I'm Wendell Beltran. I'm from Piego de Dios, under leadership of Pastor Gabato. Before ko naging Christian, I was drinking master. Nakatilaw na pud ko og shabu, og marijuana, og uban pa. Every day nagainom ko. Ako ang sahod, padulong sa bisyo, wala ko'y natigom sa ako ang sahod. Halos napadulong na tanan sa bisyo. Wala pa lang sahod, nagutang na ko sa akong inimnon para sa ako ang kalipay. Abi na ko, inap na siya. But suddenly, balik-balik na lang, ninalunod na lang nako ang ako ang sarili sa sakit. Na-blinded na ko sa kalibutan. Usahay, magwala na ko sa ako ang sarili, tungod sa kahubog, makita na kong away sa amuha, magmaway na ko, masuko dayon ko, mapil na ko, idautan ko, na magwala dayon ko. Every time magmata ko sa kabuntago, naisip na ako, balik-balik na lang ang hangover. Wala ko gana mo kaon, nagasuka-sukan ako. Last time yun na gusto na ako surrender sa Ginoo. Nakita na ako sa TV ang 700 Club Asia. Tanaw ko, na-miss ko sa testimony, but kato na time, gusto na dyan na ako muundang sa akong bisyo. Nagsabay-sabay ko sa prayer nila, i-surrender na ako dayon ang akong kinabuhi. Habang gaampo ko, grabe akong luha, napil na ako ang presensya sa Ginoo. Nangay ko relasyon sa iya, nangita ko church na makatabang sa ako pag-grow. After ato, na-meet na ako ang akong kaila na si Brother Alex Pascual. Nakita na ako sa Facebook, na-shock ko, wala pud ko nag-speak na born again siya. Pero nag-pray ko na naay
ako'y makasabay nga kaila dito. Gi-guide ko niya, nakita ko na ako si Alex sa FB, gi-chat na kung asa siya naga-church. Invite ko niya, nag-ask ko kung pwede magsabay ko. Pagsulod na ako sa church, na-feel na ako ang presensya sa Ginoo. First time na ako nadungog nawali kay Pastor Lagat og power kayo. Wala pud ko na experience og life group pero naa di ay ani. Pag humanog simba, naka-realize ko nga gusto ko magpa-disciples, gusto ko mo-grow sa ako ang Christian life. Start ato, nagsabay-sabay na ko ila Aljon og Alex Pascual. Sila ang nag-guide sa ako diriya sa BCC. Sabay ko nila kato na time na nila conference katong G12 National Conference sa USEP. First time na ako to, dito ako ni Samot og Kadasi. Salamat sa ilang kay sila gigamit sa Ginoo para mag-grow. Grasya sa Ginoo, na part na ko sa Prime 12 ni Pastor La Arnold sa Piapugo de Dios. Nag-start na ko og nag-huddle na pud ko og life group, nag-disciple na ko, nag-share na ko sa uban tao. Karon nag-encourage na ko sa mga tao, especially sa mga kailan nako, sa akong family. Ang dako kayo ilang pasalamat sa Ginoo nga bag-o ko. Life class na ko, naka-encounter na ko, naka-soul one. Praise God, kapadayon gihapon ko until now. Karon tungod sa COVID, mas nitaas sa ako ang oras na maka-devotional sa balay, prayer and fasting. Masking wala na ko'y trabaho, halos wala na ko'y income. Wala gihapon ko niya gipasagdan. Gihatagan ko niya og pang gastos sa balay. Grasya sa Ginoo, nakasurvive jud ko sa karon. Gihatagaan ko niya og business, giprovidean jud ko niya og 17,000. Grasya sa Ginoo jud tanan. Karon naka-start na ko og business nako na piso wifi. Maayo kayong Ginoo sa ato. Tanawon nimo sa ako sitwasyon karon, dili mi dato, sa squatter lang ko nagdako, at praise God never jud ko niya gipasagdan. Praise God for that powerful testimony. As we continue to share God's goodness and His love to more people, we also hear more testimonies of this great love and goodness. Good morning once again, and we are so glad that you are joining us once again here at BCC Sunday Premiere. Let us now ready our hearts to receive ministry from the Word of God through our senior pastor, Pastor Rocky Lagat. Joy and buntag kanaton tanan mga kaigsuonan ug mga minahal nga suking tigpaminaw, tigtan-aw sa atong broadcast. Salamat sa inyohang faithful nga patronize sa ato ang broadcast. Apil na ang inyohang pag-share ini sa inyohang mga pamilya, sa inyohang mga higala, mga classmates, mga kauban sa trabaho, mga ka-textmates ninyo. Salamat kayo sa kakugi, no? Daghang mga kaigsunan, kugihan kayo sila nga magpasa ani, o salamat kayo nga ginagampanan ninyo ang inyohang ginagmay nga contribution para mapakailap ang maayo nga balita pinaagi sa ato ang broadcast. Hibalo ko nga sa matag Domingo, daghang kaayo nga mga broadcasts ang pwede nga mapaminawan, no? Pwede nga matan-aw natong tanan na pay mga international nga mga broadcasts gikan sa mga bantugan nga mga magwawali. Pero salamat sa Ginoo nga kamo nagpakita og pagka-loyal, no? Nga nagapaminaw gyud mo pirmi sa Buhangin Community Church o sa inyo ang ubos nga galamiton sa Ginoo. So salamat kaayo. Dili man actually ni mahitungod gyud kanako, kundi mahitungod man ni sa Dios, sa Ginoo, kang Jesucristo, sa balang Espiritu, mahitungod ni sa kaluwasan nga iyang ginatanyag, mahitungod ni sa gugma niya nga gusto niya nga matagamtaman sa tanang makatawhan din sa yuta, mahitungod ni sa iyang kaluoy, sa iyang pagkamaayo, sa iyang pagabutan, mahitungod ni kaniya. Og sa gingharian nga gusto niya nga ang tanan unta makakasulod og makaapil ni ini. Mao nga kami, ako igo lang ko nga tigpama ba para madunggan ang pulong sa Dios, kumbaga wala ko'y labot sa mensahe ani.
parehara ko sa tighatod og sulat diha sa inyong balay, kanang tighatod og sulat wala nay labot sa kung unsay content sa sulat. Naningil ba na og utang o na unsa ba na kanang nagpahayag ba na og gugma o ordinaryo ra ba na nga sulat may tungod sa balita sa pamilya o sa unsay dagan na sa kinabuhi sa katawo nga to sa laing lugar. The deliverer of that letter, no, the postman, wala say labot sa mensahe. In the same manner, ako ingana ko wala koy particular take sa mensahe nga ginahisgutan dinhi. Igo lang ko nga naga-deliver ani kutob sa akong kahibalo o kutob sa akong makaya. Og salamat nga naa mo nga tigpaminaw og inyo pong ginapasa sa uban para daghan pa po ang mahibalo niining mao nga pulong nga gikan sa Dios. So karong buntag atong gyapong isgutan, gusto na ako i-repeat lang ang mensahe nga akong gi-share ni adtong miagi nga semana. Pero kasagaran magod English nga mensahe, pero karong buntag I just feel nga I need to repeat the message pero sa vernacular sa Bisaya para mas daghan pod nga makadungog sa ato mga igsuon nga mga Bisaya dinhi sa Mindanao o sa mga isla sa Visayas, especially sa Cebu, Bohol, Dumaguete, sa Leyte, sa Samar, wherein masabtan nila ang lingwahe nga Cebuano, no? So salamat kaayo. Kay naisip na ko nga importante kaayo nga ang mga katawhan sa Dios labi na tong mga ordinary kaayo nga ang ilang hunahuna daw dili sila mapuslan diya sa gingharian sa Dios. Pero sa diyang makadungog sila ani niya, masabtan nila uban sa tabang sa Espiritu sa Dios, malandungan nila pagmaayo, reviewon nila kini mga bersikulo nga atong ginatan-aw dinhi. I believe ang Holy Spirit magkonbinsi kanila, magatag kanila katin-awan, magpasabot kanila pag-ayo nga sila pod sa ilang ordinaryo nga kahimtangan pwede nga mahimong mga galamiton niya. Pagpakailap sa iyang gingarian dinhi sa yuta, mao magani hinungdan nga ang Dios pinaagi sa iyang espiritu nag-decide nga magpuyo diha sa ilahang mga kinabuhi. Mao na nga atong title sa miagi nga Domingo, Your Body, the Temple of the Holy Spirit. Our body is a temple of the Holy Spirit. Gikuha nato ang atong text sa unang Korinto kapitulo 6 sa bersikulo 19 o 20. No na nga atong text mga kaigsonan, no? Diha nagingon wala ba kamo masayod? Si Pablo nagsulat ani, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa balaan nga espiritu nga ana kaninyo nga inyong nadawat gikan sa Dios. Dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon. Dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon. Kay mahal ang iyang pagpalit kaninyo. Gipalit kamo niya pinaagi sa usa ka kantidad busa himaya ang Dios pinaagi sa inyong lawas. Sayod ko nga kiniklaro kaayo nga pagkasulti ni Apostol Pablo, dili na ni siya kinahanglan pa nga ato yung kanabang mangonsulta pa ta og mga expert kung unsay meaning ani. Kay pirti man ni nga klaro kaayo nga gitumbok ni Apostol Pablo ngadto sa iyang magisulatan sa mga kaigsuonan dito sa Korinto. Pagpahinumdom kanila nga ang ilang tagsa-tagsa ka kaugalingon labi na apil na ang ilang lawas gihimong templo sa espiritu sa Dios. Sa ato pa nga ang Dios mismo pinaagi sa iyang espiritu nagapuyo na diha sa tagsa-tagsa kanila mga kaigsuonan. Mao po na karon kaninmo kanaminaw kanako karon kung asa ka man ay mutang sa inyong barangay, sa inyong purok o ka naka sa lungsod o ka naka sa syudad, unsa man ang imong estado sa kinabuhi, ikaw ba tong tinamod kaayo sa katalingban o ka ikaw ba tong wa kaayo nagatagad kanimo kay sobra ra kay ka ordinaryo, pero sa dihang ikaw nakonekta diha kang Hesukristo, no, nasumpay ka diha kang Kristo, pinaagi sa imong paginulsol o pagtuo kaniya, pagdawat kaniya diha sa imong kasing-kasing, ikaw na himong templo sa Espiritu sa Dios. Gipadala ang Espiritu aron diha na manimuyo siya kanimo og dunay katuyuan ng Dios ngano nga iyang gibuhat kini. Imagine mo na kita ordinaryo ra kayo nga tao, pares na ako ordinaryo ra kayo ko sa akong pagkaako, no, gamay ra kaayo ang akong kinaadman, gikan ko sa usa ka yano ra kaayo nga pamilya, dili tinamod sa katilingban, pero sa diyang nagdawat ko kang Kristo bila akong Ginoo og manluluwas sa kinabuhi, apil na usab diha niya na ang pag-abot sa Espiritu dinhi kanako. Og tungod niya na ang akong kinabuhi, ang akong lawas nahimo usab nga templo niya. Puloy ana niya. Sukad ni atong takna hangtod karon nagauban-uban siya kanako. Kaya lamang sa atong pagkatawhanon na ay mga panahon nga makalimot kita
nga naa di ay siya kuyog, di ay siya kanato niya usay pag magampo patamura maglayo kaayo ang Dios gikan kanato. Kay lagi kalimot man ta nga naa na siya dinhi nagapuyo sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi sa atong kasing-kasing apil ng atong lawas mga minhal. Mo na importante kaayo ni nga balik-balikon ni siya mga kaigsuonan. Importante kaayo balik-balikon ni siya. Mo ni encourage ko kamo nga balik-balikon ninyo ni nga mensahe, ayaw ka kontento nga kausa lang ninyo madunggan, balik-balikon ninyo ni katong una nato nga mensahe which was done in English, balik-balikan na nya kung dili kay to nimo masabtan mao ni akong gidesisyonan nga himuon sa Binisaya karon para balik-balikon nimo kanang labag ka patugtugon nimo bisag audio na lang wala nay video kana na lang madunggan nimo para makadungog yun ka nagasakay ka sa imong sakyanan git convert nimo siya into something nga madunggan nimo butang nimo sa imong dalunggan para makuan gyud nimo maimbita gyud nimo pagayo ang presensya sa Ginoo ang Holy Spirit para magtudlo kanimo iyang tagsa-tagsaon pagpasabot kanimo unsay buot gyud ipasabot sa ngano nga siya nag-decide nga magpuyo dinhi kanato. No, so mao na siya. Kita mao ang templo sa Espiritu sa Ginoo. Dili nato ni decision nga ang Dios magpuyo dinhi kanato, decision niya ni. Ang Dios mismo ang nag-decide ani, ang langit mismo ang nag-decide nga ang Dios pinagi siyang Espiritu magpuyo dinhi kanato. Igo lang nato siya gidawat, igo lang nato siya giimbita. Kumbaga siya ang may gusto gyud no nga mupuyo gyud dinhi sa ato ang mga kinabuhi. Pareha nga kung ang mayor manawag nimo, presidente manawag nga diha ko matog sa imong balay karong gabi, usa ko ka semana diha. Iyang desisyon na ikaw igo lang ka mo akomodar nga kaniya. Mao pod kani desisyon ni sa langit mga kaigsuonan. Ikalipay nato ni nga nag-decide ang langit nga sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, tagsa-tagsa nato ka kaugalingo nga lawas, mupuyo siya, nagpuyo siya. Dalaygo nang iyang ngalan. Mo na nga importante ni nga masabtan nato, balik ko nako importante kay ni nga masabtan nato mga kaigsuonan kay usa sa mga major nga hinungdan nga nung daghang mga Kristiyano mahina, mahuyang, dali maluya, dali malibog, dali madiskurahe, moatras dayon, talawan, mahadlok kay kulang ang ilang pagpanabot ani nga kahulugan. Unsa ang kahulugan ani? Unsa ibot ipasabot ani? No? Pero pag masabtan nato ang kamatuoran ani nya atong dawaton, then we mag-start ta, magsugod ta pag-relate, pagpakigsandurot kaniya, pagpakigistur kaniya, sundan nato kaning upat ka mga bagay nga atong isgutan karon dinhi, unsa ibot ipasabot nga kita nahimong templo, no? Unsaon nato paghimaya siya nga karon ni ana nagpuyo sa tong kinabuhi. Grabe kayo pag masabtan nato niya consistently pagabuhaton nato ni uban siyang tabang kay tabangan mangyapon ta niya ani. I believe it all my heart dunay 360 degrees nga mahitabo nga tuyok o dunay 180 degrees nga tuyok sa imong ginabuhi, no? Nga mutuyok ka ba mausab ang dagan sa imong ginabuhi, you will never be the same again, mga kaigsunan. Akong ingnon, ikaw nga ang mga kasaysayan nga mabasa din sa Biblia sa lain-lain nga mga tao, no, nga basa nato nga din kita makaingon, grabe power kaayo sila sa ilang mga gibuhat, no? Like si David, si Samson, uguban pa, sila Abraham, sila Joseph, sila Daniel, sila Ezekiel, diri sa New Testament, no, mga apostoles, ug ang uban pa. Makaingon ta nga power, gabhanan kay sila, talagsaon kay sila, ang tinuod-an na nahimo silang talagsaon, gabhanan, kunuhay, kana tungod kay giakomodar nilang Espiritu sa Dios diha sa ilang kinabuhi. At one time, sa ilang kinabuhi. Og ang maing balita mao nga kita sa atong panahon karon kung ato lang gyud ding kuptan nga kamaturan unya atong saligan tuuhan lihoko nato ni aksyonan nato ni kinabuhion nato ni nga malipayon uban ang pagtuog pagsalig sa Dios nagtuo ko nga 100% mahimong talagsaon sad ang ato mga kinabuhi alang sa kaymayan sa Dios dili alang sa kaymayaan nato kay wala man tay take ani dinhi iya ni tanan mga kaigsuonan gihimo niya ni para sa paghimaya sa iyang kaugalingon nga ngalan. Balikon ko kita mga instrumento lamang. Mo na siya ha. So, moadto ta sa text atong gigamit sa Mateo 21 sa bersikulo 12. Kay dinhi makita nato ang upat ka mga kumbaga anggulo o lakang nga magtabang kanato para mahimaya nato ang Dios pinaagi sa atong mga lawas. Makuhaan nato ni og lesson kining nahitabo dinhi panahon ni Jesus Christ sa dihang siya miadto didto sa templo. Matod sa verse 12, si Jesus misulod sa templo og unya iyang giabog ang tanan nga mga nagpalit og namaligya didto. Iyang gilintuwad ang mga lamisa sa mga tigkambyo og kwarta
ug ang mga lingkuranan ni adtong mga namaligya ug mga salampati. Og siya miingon, ang akong balay kinahanglan pagatawgon nga balay sa mga pagampo apan inyo kining gihimo nga lublubanan sa mga tulisan. Ang mga buta ug ang mga bakol miduol kaniya dito sa templo ug iyang giayo sila. Nangasuko ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod sa pagkakita nila sa katingalahang mga butang nga iyang gibuhat. Nangasuko usab sila sa mga bata nga didto sa sulod sa templo nga naninggit dalaygon ang kaliwat ni David. Busa miingon sila kang Hesus, nakadungog ka ba sa ilang gisulti? Si Hesus mitubag, oo, nakadungog ako. Wala ba di ay kamo makabasa ni ining bahinas kasulatan nga nagingon, ang mga bata ug ang mga masuso gibansay mo sa paghalad ug hingpit nga pagdaig kanimo. So mo ni ang atong nasairan nga kasulatan ug kini nagahatag og upat ka mga importante nga dapat mahitabo no sa templo o dapat maoy naa sa templo, makita sa templo. Unya kato literal nga templo pero karon gahisod kita sa atong kinabuhi bilang mauna ang templo sa Espiritu sa Dios. So unsay lesson dinhi, unsay nahitabo dinhi dapat mausad ang dapat mahitabo po sa atong kinabuhi. So una nga makita nato dinhi nga gibuhat ni Jesucristo, iyang gilimpyuhan ang templo. Mo na siya ang una nato makita. Pagsulod gyud niya, mabasa sa verse 12, pagsulod niya, iyang giabog ang tanan nga mga tawo nga namaligya og namalit didto. Iyang gilintuwad ang ilang mga lamisa ni adtong mga na didto nga nagakambyo og kwarta. Ug unya iyahang gilintuwad usab ang ilang mga lingkuranan ni adtong mga namaligya og mga salampati. Gilimpyuhan niya ang templo nga naman. Kay niadting panahon na ang templo imbis nga mahimong lugar sa pagampo, limpyo, balaan, no, gigamit dapat sa tama nga katuyuan, no? Kay dili man palingko ang templo, dili man na palingki. Magtukod kag building para maligyaanan, palingki dapat to, di ba? Magtukod kag lugar o building para makighinagbo ang tao sa Dios, o mo na ang templo unta dapat. Pero kari nakambyo naman siya dinhi, ang templo gihimo namang palingki sa mga tao. Nalimtan na nila ang katuyuan nganong gihimo ang templo. In other words, na corrupted na ang templo. Dili na siya gigamit sa tama nga paagi, nahugawan na siya. Moto iyang gilimpyuhan. Mo po na ang application ani sa atong personal nga kinabuhi, ang matag usa kanato atong kasing-kasing labi na pud ang atong lawas bilang templo sa Espiritu sa Dios, nag-expect siya nga kini nga lawas, kini nga kinabuhi putli og balaan, meaning gigahin na siya para sa langit nun og Dios nun nga katuyuan. Dili na siya dapat gamiton alang sa mga kanang labi na kahugawan, no, kasalanan, dili na siya dapat gamiton. Gamiton lang siya para sa kahimayaan o kadungganan sa Dios nga mo ang nagbuhat niini. Mo na nga sa diyang nagpuyo ang Espiritu dinhi sa atong kinabuhi, expect niya nga kita magkinabuhi nga matarong, balaan, Dios nun, wala na mga kahugawan, dili na ta mag-apil diyan sa mga kahugawan, kung naay mga hugaw nga mo pisik dinhi kanato, maglimpyo dayon ta ana no, kay aron nga haruhay ang iyahang pagpuyo. Ganahan siya nga dinhi magpuyo kanato, dili siya inconvenience ba kung baga. Dili siya mag-alingas sa nga nagpuyo sa nining kanato kay naay hugaw. Parego nimo ba kung naay hugaw sa imong balay, labi na sa imong kwarto na nimong patay ilaga, ma-inconvenience man ka, dili man ka maplastar, dili ka mahiluna, di ka ganahan, di ba? Mao nang limpyuhan gyud na nimo pagkauman isanitize pa na nimo kay tungod sa hugaw. Mao po nang Holy Spirit, gusto siya kay diri siya puyo sa itong ginabuhi, gusto niya nga atong lawas balaan, limpyo, magkinabuhi nga matarong sa matag adlaw, apil ang mga pulong nga nagagula sa atong baba, dapat matarong nga mga pulong, limpyo nga mga pulong, no, dili mga laway nga mga pulong, hugaw, mga panungo ang nanggawas sa atong baba, dili ngunana. Ngano, Holy Spirit naman nagpuyo naman siya dinhi kanato. Kita naman ang templo niya. Residensya naman kita sa Espiritu sa Dios. Dalaygo ng ngalan sa Ginoo. Manang naminaw ka karon unya ma-feel nimo nga usay ngana pangdagan si mong kinabuhi matintal pa ka nga maghugaw-hugaw, moapil-apil pa ka anang mga istorya nga way hinungdan, no. Ang buhaton nimo mangayo og suri. Magsuri ka sa Ginoo, Holy Spirit, suri kaayo nga hugawan ko nga akong puloy-an ra ba ko nimo ba. Pariagod sa balay pag makakita tag hugaw, limpyuhan magyud na nato. Kada adlaw man ta nagalimpyo gid sa tong balay.
Nya kita ra gani nay nagapuyo sa tong balay. Samot nang natay bisita. Nadiha mo puyo sa imong balay ang presidente, wang mayor. Ay, grabe na imo kadlawon pa, limpyo na ka, oy, di ka gusto nga maghugaw-hugaw kay maikog ka nga ang labing halangdon nagpuyo diha sa imuhang balay. Mao po na ang tono o pangisip nga dapat atong batunan pag-abot na sa atong lawas. Kita ang templo sa Espiritu sa Dios. No? Nagapuyo siya dinhi kanato. Hallelujah. Gikalipay niya ang pagpuyo dinhi kanato. Mao nga kita mismo dapat magapangitag paagi uban sa tabang nga iyang ihatag nga ma-maintain ang kalimpyo, ang pagkabalaan, ang pagkamatarong sa tanan natong mga kalambigitan. Sa tanan na apil ng atong mga paglakaw, dili na ta makapataka og lakaw-lakaw lang, suma sa itong gusto. Kay ngano, madala magunato pirmi siya sa atong mga lakaw. Dili ta bay lang bigit sa mga buhat nga walay kapuslanan. Ngano, maapil siya. Mahugawan siya og apil kung ingana nga atong buhaton. Another thing nga makita nato din ni mga minaal sa kinabuhi nga makuhaan natong leksyon, mao ang giingon ni Jesus Christ sa verse 13. Nagdeklarar siya, it is written, nakasulat, mingon siya, ang akong panimalay nasulat sa kasulatan, ang Dios mingon, ang akong balay paganganlag balay alampuanan. Apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Yung gideklara na nadaan sa Dios nga ang templo, no, designated kini siya, no, gitukod kini nga ang katuyuan mahimong balay alampuanan. Unsa pa nang mag-ampo god? Unsa man day nang mag-ampo? Basically ang pag-ampo pakig-istorya na siya. So mo na nga ang tao mo adto siya sa templo kay mo ampo siya, makig-istorya siya sa Dios niya. Mo na nga implication po na dapat ang Dios nga iyang istorya tinuod na nga Dios, gamhanan na nga Dios. Kay kung mo ampo siya, dapat makadungog to nga Dios. Kay kung dili to tinuod nga Dios, Dios lang, unsaon niya pagpaminaw, unsaon niya pag-interact, no? Unsaon niya pagtubag. Mao na nga idea. Mao na nga ang prayer, real prayer is conversing with God. The one true God, the one who is sovereign, who is omniscient, who is omnipotent, who is omnipresent. Na siya. Para nga dunay conversation nga mahitabo tali sa nag-ampo ug sa giampuan. Mao na siya ang idea sa prayer. Petition, mao na ang usa ka term nga ginagamit pirmi pag-abot sa prayer. Naghangyo ka kay duna kay gusto. Naunsaon man nimo pag-ampo? Walay tinuod nga pag-ampo kung dili tinuod nga Dios ang giampuan. It will become a futile exercise. Murag nag-istorya ka lang nga ikaw rasad. Walay laing makadungog. Dili man siya makadungog. Dili man siya makakonverse kanimo. Muna nga ang prayer nga tinuod, applicable lang yun na siya sa tinuod nga Dios para mahitabo ang tama nga prayer. So, mao na siya. So, dalaygo na ngalan sa Ginoo. Ang balay, ang templo, himuo, dapat ang templo sa pag-ampo o balay sa pag-ampo. So look at yourself now. Sa imong kaugalingon. Dapat ikaw, no, templo ka sa Dios, sa Espiritu niya, diha sa sulod nimo, ongoing dapat ang prayer. Meaning to say, ikaw o ang Espiritu sa Dios, pirmi naga-istorya. Mao man gani hinungdan nga naa na siya diha nagpuyo nimo para magka-istoryahayon mo sa pinakasuod nga paagi the whole time nga naa siya. Imagine mo mupuyo ang presidente sa imuha niya, wa mo'y tingganay. Pwede ba na siya? Diya siya natug uban nimo sa imong balay niya, wa mo'y istoryahanay. Dili pwede, mag-istorya gyud mo panahon sa pangkaon, di ba no? Pahumagkaon, maglingkod-lingkod, magkapi-kapi, magsigig istorya. Hantod madumbuntagan pa mong istorya kay nindot kayo ang inyong istorya bilang suod. Di man na mupuyo ang presidente sa imuha kung dili yun mo suod. Wala yun mo'y pinagsamahan. Inga naman na siya. Mo po ang Holy Spirit, ning puyo siya din kanato, no? Gusto siya makigsuod, kita po dapat nagandoy po ana nga pagigsuod o parte niya na, mao gyud ang istorya. Conversation yun sa iya, ha? Tubag-tubag na. Tanan natong mga kinahilagman nga pagbati, hunahuna, mga pangandoy, mga damgo, mga sikrito, dapat ginabuksa nato na ngadto kaniya. Og siya pod, no? Unsa ang iyang mga plano, iya po nang ipadayag. Unsa pod ang iyang pagbati, unsa pod ang iyang hunahuna, iya pod ang ipahayag ganin kanato. Mao na ang mahitabo panahon sa prayer. Ingon ang Bible, ingon si Jesus, ang akong balay dapat mahimong balay sa mga pag-ampo
apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Meaning na busy na sila, wa na sila istorya sa Dios, negosyo na lang ang ilang gibuhat, palit, baligya, kambyo og kwarta, ay tanan nga klase sa patigayon ilang gibuhat dito sa templo. Nga unta ang templo gidesignate kini para mahimong alampuanan ngadto sa Dios. Na paminaw pag-aayo kay ang importante nga activity nga mahitabo dapat sa sulod sa atong ginabuhi mao man ang prayer. Mao na siya. Mao na ang pinakadakong activity nga dapat dinhi mahitabo sa atong lawas kay templo mata, so dapat dinhi ongoing ang pagampo. Mao nang ibasa na tutong bersikulo sa Roma 8 bersikulo 26 nga nag-ingon ang Biblia ang Holy Spirit mutabang kanato sa mga pagampo. Kay di kita kahibalo unsaon sa pagampo apan ang Holy Spirit magapangaliyo po kanato. Dalaygo ng iyang ngalan. Holy Spirit will intercede for us. Tiyaw ni mo na. Mag-ampo siya, mangaliyo po siya. No? Magpataliwala siya para kanato. Alang sa atong kaayuhan. Mao nang iyang buhaton. Diri na sa templo sa ato ng lawas. Mao nang if we will all allow the Holy Spirit, kanang naanatay pagsabot ani niya, ginabuhat na nato nino, matingala ka, pirtinang ninduta ang imong prayer life. Excited ka sa imong prayer life. Delighted ka, may kalipay ka sa imong prayer life. Dili kay pag-amod sa ampo, kus ampo na pod, namura silutan ka, panahon sa pag-ampo, dili, excited ka kay ngano, mag-istoryahanay man mo sa Espiritu sa Dios nga gipadala aron pagtabang kanimo. Siyang imo pirming masangpit, siyang imo hanghangyoon, siya diya ka kaniya mag-file og mga petitions ug siya ready nga motabang kanimo para mahimaya ang amahan, para malipay Jesus dinha sa imo hang ginabuhi. Pero mao na, kadaganan ka nato, mabisi sa mga kalihukan, ang templo nato, wala mahimong templo, wala mahimong alampuanan. Baliko na ako, number 1 nga activity, ani nga kinabuhi, kini nga lawas, mawang pagampo. Kay ang templo, gitukod ka na siya para gayon sa pagampo. So kung nabisi kita sa mga kalibutano nga kalihukan, panguma, pananom, buhi, mga mananap, uban pa nga mga trabaho, pagnegosyo, unya, wa na tay ampo-ampo, kana maunay hinungdan nga magkahugaw-hugaw na ang atong mga lawas. Magkahugaw-hugaw na ang atong inabuhi. Magkaingon-ingon na ang dagan sa atong inabuhi. Basta dili ta mag-relate pag-ayo sa Ginoo pinagi sa iyang Holy Spirit. Pag wala na tay ampo-ampo, no? Gamay na lang kay nga atong ampo na himong religious, na himong ritual, na himong mechanical, na himong parte lang sa liturgy, pero dili sa relational nga pag-ampo. Ang resulta gyud na kadautan gyud sa atong spiritual life. Pero salamat nga ginapasabot kita karon sa pulong sa Dios o sa iyang espiritu aron matarong, matulid ang dagan sa atong ginabuhi, no? Aron mainsakto siya, aron magamit kini nga templo sa katuyuan kung ngano nga kini gibuhat sa Dios. Ug ngano nga siya nagpuyo dinhi. Unsa ganitong katuyuan para mahimo siyang balay sa pag-ampo. Alampuanan siya. Ang una nga mag-ampo ang Holy Spirit, mag-ampo siya. Making-istorya siya kanato because prayer simply means conversation. Mo na siya. Mag-ampo siya, pinaagi kanato or dinhi kanato. Making-istorya siya kitapon, making-istorya kaniya. And he will intercede for us to the Father para unsa ang giplano sa kaamahan matuman dinhi sa atong mga kinabuhi. No na siya. Ikatulo nga makita nato dinhi para mahimaya ang atong Dios pinaagi sa atong lawas dinhi sa Mateo 21 bersikulo 14 nag-ingon dinhi ang mga buta ug ang mga bakol ni duol ngadto kaniya sa templo ug iyang giayo sila. Mga buta ug ang mga bakol miduol kaniya dito sa templo ug giayo niya sila. Dunay pagpasundayag sa gahom sa Ginoo. Gahom nga magdalag kaayuhan, gahom nga magdalag kausaban, gahom nga magdala og panalangin ngadto sa mga kinabuhi nga nanginahanglan niini. Ginamit ang templo dito sa templo niya gibuhat. Nababasa man nato sa Biblia nga daghan pong mga milagro nga gibuhat si Jesus outside the temple, dito sa karsada, dito sa balay, di ba? Daghang kaayo. Pero at this time it was so unique. No? Matingala ka kay ang mga tao nga iyang giayo dinhi, makaingon kita nga taon-taon na ni sila dito sa templo. No? Siguro mga balik-balik na ni sila kay mga Hudiyo man ni sila, no? Batasan man sa Hudiyo nga moadto sa templo, diha sila siguro nagdako nga balik-balik sila adto sa templo.
Pero ang mga religious leaders dito, wala yun sila gibuwat aron matabangan kining mga tawhan na sa ilahang problema, sa ilang panginahanglanon. Unsa man ni sila, buta, dili kakita, bakol, dili kalakaw, di ba? Duha ka mga importante nga bagay nga dapat naa sa kinabuhi sa tao. Vision and the capacity to walk. Para dunay mahitabo nga progreso o uminto o asenso sa iyang kinabuhi. Maglisod magkag-asenso kung wa kay mata niya, di pa jud kalakaw. Pero dinhi sa templo, gibuhat ni Jesus na. Giuli niya. Iyang giuli ang igtatanaw sa mga buta. Iyang giuli ang ilang kagahom nga makalakaw. Mao nang gusto sa Ginoo nga buhaton sa mga tao nga naglibot kanato, pinaagi sa templo nga mao nga atong ginabuhi ug mao atong lawas. Uban ang gahom sa espiritu nga nagpuyo dinhi kanato nga mga tao nga naa sa libot kanato nga walay igtataw na walay vision, they do not know sila kay bog asas padung, puno sa kalibog, puno sa kagulanan, walay dili sila kalakaw, no, na inutil sila, na paralyze sila, no, na stagnant ng ilang kinabuhi. Ana gani. Uban sa tabang sa espiritu nga nagpuyo kanimo, ikaw nga iyang templo mahimong instrumento para matabangan ang mga tao nga makadawat sila og pananaw o pananawon og makadawat sila og kapasidad nga makalakaw. Mag-start ang kabag-uhan sa ilang kinabuhi. Mag-start ang pag-asinso, pag-usubag sa ilang kinabuhi. Mag-start ang pagtubo sa ilang kinabuhi. Mag-start ang dako kayo nga kausaban din sa ilang kinabuhi. Ang gahom sa Ginoo mapaday. So nga atong templo, sa atong lawas, ikaw, ako, asa ka man naminaw ron sa akong giistorya, sa akong gitudlo nga gikan sa pulong sa Dios, ikaw mahimong galamiton. Instrumento ka. Ang templo, ikaw, ang lawas nimo, instrumento na, pinaagi sa gahom sa Dios. Aron nga ang mga naglibot kanimo, mga parents nimo, loved ones nimo, amigo nimo, classmate nimo, silingan nimo, kauban nimo sa trabaho, unsa ang ilang sitwasyon sa kinabuhi, matabangan na pinaagi sa gahom sa Dios nga mapasundaya, ginamit ang imong lawas. Mao na siya, buti pasabot na ako. So, dapat excited ta pirmi, ginalook forward nato nga opportunity para gamiton sa Ginoo. Pinaagi siyang Holy Spirit. Para maministeryuhan ang mga tao nga naa sa atong palibot. Dili dapat kita nga murag nabuhi lang nga walay pakialam sa kung kinsa nang naa sa atong palibot. Daghang kaayo mga tao nga puno sila sa kalain, kay naa sila yung mga bad experiences sa ubang mga tao. So, mao na to'y nagdominar sa ilang pangisip ug sa ilang pagbati. Tungod ana, ning kaging nang ilang kasing-kasing. Wala na'y pagbati para sa uban, kay natagam na sila. Nakasinati silang kapaitan, nakasinati silang pangilad, nakasinati sila og tikas, nakasinati sila nga giluiban sila sa tao. Tungod ana, wa na sila pagsalig sa tao, wa na sila pagtagad sa tao. Ang ilan na lang sarili ang gihuna-huna. Grabe ninyo, pag makasabot na ka, nga ang grasya sa Diyos, grabe kadagaya unya pag moabot na sa imong inabuhi, pinaagi sa pulong, pinaagi sa espiritu sa Dios, muhumok ang imong kasing-kasing, maayo ang imong mga pagbati, mabalik ang imong galamhan sa kinasuluran nimo, magkaroon kag bag-o nga kahangawa, bag-o nga kaluoy sa imong isikaingon. Tungod ana, magsigi na kag pangitag paagi, paano nga ang tanan nimong nadawatan gikan sa Dios mapasa po nimo ngadto kanila. Mag-start na kag partnership sa Ginoo, pinagi sa iyong espiritu, aron ikaw ang galamiton niya para sa pagministeryo sa uban. Ang himong baba, gamiton niya pag-release o mga pulong nga putli, pulong nga lunsay, pulong nga malumo, pulong nga puno sa kaluoy, puno sa gugma, puno sa grasya. Ma-feel nila nga sila usab di ay palangga sa Ginoo, tungod kay sila gipadungog niya mga pulong nga gikan kanimo. Ikaw ang gihimong tigpamaba sa Dios. Ikaw pwedeng gamiton sa Ginoo. Mo nang buot ako ipasabot. Ang templo karon ikaw na ug ako na. Galaygo ng ngalan sa Ginoo. Imagine nimo na. Before ka matulog, hunahunaan na ako ang templo. Balik-balikan na sa imong kinabuhi, ako ang templo sa espiritu sa Ginoo. Gamiton ko niya para i-demonstrate niya, i-manifest niya ang iyang gahom, ang iyang kaayo. Ngadto sa mga tao nga naglibot kanako, diha sa akong trabahoan na ako'y mga kauban nga puno og problema. Wala sila'y makita nga maayo, kay nabutaan ang ilang mga mata. Wala sila, dili sila kalakaw. Dugay na sila, maulang gyapon nagdagan silang kinabuhi. Walay asinso, walay progreso silang kinabuhi. Na-stack up na sila, niungot na sila. Mura silang mga bakol nga di kalakaw. Pero ako ang templo sa espiritu, gamiton ako sa Ginoo para maministeryohan ako sila. Makasinati sila og gahom sa Ginoo. Makatisnati silang kayuhan. No? Magstugod sila nga makakitag pananawon, magkaroon sila og paglaom sa kinabuhi.
Makahimo na silang mga tikan alang sa pag-uswag sa ilang kinabuhi tungod sa tabang sa gahom sa Ginoo nga ilang matagamtaman pinaagi kanako kay ako man ang templo sa Espiritu sa Ginoo. Pwedeng ana ang imong pangisip. Dapat ingana na ang sugod sa imong pangisip. Dili kami minus ko, wa ko inanda, bugo ko, ana, dili sa ingana. Ang Holy Spirit gud naa na gud sa imuha. Templo gud ka sa Holy Spirit. Gamhanan ka. Dili tungod sa imong pagkaikaw. Gamhanan ka tungod kay Holy Spirit nga gamhanan nagpuyo naman din kanimo. May kagahom ka nga makatabang sa uban. Naa ka sa posisyon nga mutabang, makatabang ka sa uban. Dili na ka dapat nga ikaw tong tabangunon pa, dili. Ikaw tong makatabang sa uban ngano ang Holy Spirit na awan sa imuha. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Hallelujah. Ako sa gipunduhan og tuyo gamay kay gusto nako mo sink in kini nga mensahe ba sa imong pangisip samtang naminaw ka karon kanang mudulot siya ba sa sulod nimo ba nga ikaw di ang galamiton sa Ginoo. Ayaw pagpuyo o pagkinabuhi normal lang nga kinabuhi. Start living a supernatural life. Pwede ka magsugod og pagkinabuhi sa kinabuhi nga supernatural, nga super labaw kaysa natural. Ngano? Templo ka sa Espiritu sa Ginoo. Espiritu sa Dios nagapuyo din na kanimo. Kung batanon ka, 15 anyos, 12 anyos, pwede ka mag-start og kinabuhi nga ang imo mga pulong, kuyaw na nga mga pulong. Kumbaga dinagko na nga mga pulong. No? Ang makapaminaw nimo hala, kulba agon ni bataa. 12 pa may edad ani, 15 pa man, 17 pa man, kuyaw naman kayo ang iyang mga pulong. Pulong naman na sa 60 ang edad. Matingala sila asa ka nagkuha na nga kaalam. Nganong naaman na nga mga pulong ng gawas sa imo baba. Kay di ay ito, nakatultol na ka sa tinubdanan sa tanang mga maing butang. O kiniwalay lain kundili maong Espiritu sa Dios nga nagpuyo din na kanimo nga mao gani gihatag diha kanimo aron maoy mahimong mutabang kanimo sa tanang anggulo sa imong Kristiyano nga kinabuhi. Unsa gani tong reason nga nung gihatag ang Holy Spirit kanato? Tumadumduman, duha ka importanteng rason nga nung gihatag. Aron iyang tabangan kita nga makinabuhi nato ang kinabuhi ni Kristo dinhi sa yuta sa matag adlaw. Sa ato pa Christian life, ang kinabuhi ni Kristo mo'y atong makinabuhi, no? Ma-manifest nato ang pagkabuutan, pagkamaygugmaon, ang pagkapasinsyuso, tanan, no? Nga batasan ni Jesucristo mo na nga ato ang kinabuhi. By the power of the Holy Spirit, by the help of the Holy Spirit. Ang ikaduwa, aron tabangan kita niya nga mabuhat nato ang mga gibuhat ni Jesucristo. Niadtong dinhi pa sa yuta. Pareha sa pagpanudlo, pagwali sa balaang pulong. Natingala gud ang mga tawo, asa man in tawhana nagkuhag kinaadman nga wala man ni eskwela. Wala, himaw sila nga wala eskwela si Jesus, pero grabe kaayo ka maalamon ang iyang mga pagistorya sa diyang mo istorya siya. Natingala sila, asa man Holy Spirit. Nabaw na itong iyang mga gihimo, nga mga milagro. Diba? Mga buta makakita, bakol makalakaw, sanglahon, malimpyo, bungol, makadungog, pag-usab, gani, patay, mabanhaw. Kinsa man to? Ang Holy Spirit, nga diha nagpuyo kang Jesucristo. Ato na nang gibasa ang Buhat Kapitulo 10, versikulo 38, nga diha nagingon, how the Holy Spirit, how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Spirit and with power, so that He went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, because God was with Him. Holy Spirit, nagdihog kang Jesucristo. So kanang Holy Spirit, maupon na nagpuyo din kinato. O maupon na ang magmanifest sa gahom para mo tagbo sa mga kakulangon nga niya sa kalibutan. Dalaygo na ngalan sa Dios. Sabta na pag-ayo, dawata na, balikong ko, pamalandungan na. Sa sige bitaw na kong pamalandong ani na kaingon ko Ginoo. Pagkada kong kulang di ay gayud sa akong Christian life. Dako kay kulang. Makita man sa resulta, makita man sa agi. Maura ni nga agi nako sa kadugay-dugay na nako nga nag-alagad kanimo. Kagamay ba sa akong agi? Nganong ingon ani raman ang akong agi. Nakapangutan ako ana. Ang nisantop sa akong hunaw na, I believe it came from the Lord. Ang reason kay wala kaayo ko makakunik sa tama nga paagi sa Holy Spirit nga gihatag
nga nagpuyo din nga nako. Wala kaayo ko maka-access sa tabang nga iyang ma-offer adlaw-adlaw. No. Mas nabisi ko paghimo sa mga bulaton sa level lang nga sa akong tawhanon nga kakayahan. Mao na nga ang resulta niya minimal. Salamat na lang kay gitagaan ko sa Ginoo pagpanabot. And I believe nga ang mga nabili na kong mga katuigan sa pag-alagad kaniya, wa ko kahibalong pila ka tuig paning nabilin. Pero nagtuo ko nga mas glorious, mas mabulokon, mas mahimayaon, mas gamahanan ang mga nabilin nga mga katuigan. Pangpuli ni adto mga tuig nga daw halos na sayang kay wala kayo maayong resulta. Tawhanon lang nga sikad. Dili kaayo makita ang lihok sa Espiritu sa Ginoo. But I believe it is changing. Hallelujah, dalayo na ngalan sa Diyos. It is changing for the glory of the Lord. It is changing for the glory of Jesus Christ, the Son of the living God. Nga mo'y naghalad sa iyang kinabuhi dito sa cross. Nagpatulo siya nga miling nga dugo alang sa kaluwasan nako og natong tanan nga nagatuo kaniya. Mao na nga pwede nga ikaw og ako mahimong galamiton sa pagpasundayag sa gahom sa Dios. Ngadto sa nanginahanglan, dili ni aron ni ituboy ka, bantugan ka, musikat ka, makanegosyo ka, makakwarta ka. Agoy, ayaw gid in taon paghunahunag ingana. Daghana naghunahunag ingana kay nabitik sila sa kaaway. Mo hinungdan nga kadugayan nga daot ra pud sila nga laglag, nga himo pangkaulawan ang mga nahitabo kanila ngadto sa balaan nga ngalan sa atong Amahan. Mga ayaw gyud paghunahuna nga mahitungod ni kanimo. Dili ni mahitungod kanimo, mahitungod ni kaniya nga gikan sa langit. Sa balaan nga ngalan nga wala na ilaing makalabaw. Mahitungod ni kaniya. Mo nang ikaupat nga bahin dinhi aron mahimaya ang Dios sa atong lawas, pagdayig dinhi makita nimo ang mga kabataan nagdagandagan, no, gawasnon sila, naay freedom nga magdagandagan, nagsinggit-singgit sila. Parang giguba sa mga bata ang schedule o ang tempo nga naandan dito sa sud sa templo ni antong panahona, nakahanay sila, naka-order, no, arrange pero hugaw kay himong palingke, pero sa dihang nakakita sila sa kaibulungan nga buhat sa Ginoo nga ayo ang mga butaw ang mga bakol, ang mga bata murag mga nati, murag mga nating baka, no, nga nagsinggit-singgit nagdagandagan kasi nati mo ana, no, nang nating baka sa syudad di kay nato makita, pero pag moadto mo sa probinsya, ako taga bukid man ko, grabe kay nang nating baka, mga edad 3 months old, 6 months old, 1 year old, ay kada adlaw gina magdagandagan na, maglumpat-lumpat. Ala mo, sakasaka na, kanang kambing nga gamay na, musakasaka pa na, musaka na sagdan, mulukso, mukiat nag-ingon na. Mao puning gagmay mga bata din love, perting yun niya lang lipaya, walay nakapugong sa ilang kalipay. It was so spontaneous. Wala siya gisugo, wala siya gi-order, wala siya gi-program, wala siya gi-praktisan, wala siya gi-choreograph. Spontaneous siya. Gikan siya sa sulod sa kasing-kasing sa mga kabataan nga naninggit na laygon. Hallelujah, ang kaliwat ni David. Mo po na, magpakita na siya nga diha sa templo, ang tinuod nga pagsimba, pagdaig, pagpasalamat sa Dios, spontaneous na siya dapat. Dili na siya dapat nga kanang muragi praktisan bitaw nimo, praktiso nimo, hanton mahawod ka. Dili siya. Baliko nyo na ako po ni kay kita baya naanad na baya nga panahon sa atong panimbahon na atay gisaligan nga mga worship team or choir bitaw nga hawod kaayo manganta, hawod kaayo mubasa og nota, nindot kay mga tingog, murag anghel ang uban og tingog, ana gani. Hangtod nga ang kongregasyon naging dependent na lang sa diya sa ila, ang kongregasyon in taon dili makasimba, dili makakanta, dili mao nga mo daig sa Dios sa ilang kaugalingon nga pagdaig, kay nagsunod-sunod raman sila didto sa worship team or sa choir. Dili sa ingon na ang tinud nga pagdayong pagsimba mga igsuon, spontaneous na siya. Gikan na sa kinailagman sa kasing-kasing, mura na didto siya tubod nga mukalit lag buhagay. Mo po nang describe gani ni Jesus sa Juan Kapitulo 7, versikulo 37. Singgit siya sa katapusang adlaw sa pista. Kamong giuhaw, dool mo nga ni kanako. Uminom kamo, gikan kanako.
Kaysa diyang makainom ka mo gikan sa inyong kinasuluran, mubuhagay ang tubig nga mura og busay, mura og bugak, murag spring. Siya, gisaysay na ni Jesus daan. Nga ang tinuod nga pagdaig, pagsimba, pagpasalamat, spontaneous na siya. Wala na nag-agad sa adlaw, wala na nag-agad sa lugar, wala na nag-agad sa panghitabo. Unsa na mga panghitabo nga naa sa palibot, nag-agad na sa kamaturan nga ang presensya sa Dios naa na sa imong sulod. Ang Holy Spirit na din kanimo. So dili naka-dependent sa sitwasyon, dili naka-dependent sa lugar. When you know that the Spirit of God is residing in you, any moment, pwede ka maka-burst out in praise, in worship, in thanksgiving, in adoration, in celebration, in jubilation. Unbridled, dili pinugnan nga pagdaig, dili pinugnan nga pagpasalamat ug pagsimba. Mao na siya ang gusto nga mahitabo ni Lord sa atong mga kinabuhi. Kani nga templo, kani nga lawas, bisag asa nimo adto dapat puno ni og pagdaig sa palengke, sa eskwelahan. Dili nato i-relegate ang pagdaig nga diha lang siya sa simbahan. Kita na ang templo, so bisan asa ning lawasan ni, templo ni puno og pagdaig, pasalamat. Pwede dias kanto, ilaw sa mangga. Dili ta maging dependent nga didto lang ta moadto gyud building kay didto ta magdaig. No, dili. Mao man gani na nga ato nang paningkamutan uban sa tabang sa Ginoo nga ma-erase nang karaan nga pangisip sa atong pangisip. Ma-erase na siya. Mapulian og tama nga pagpanabot. Nga ang pagdaig, ang pagsimba mahitabo dapat bisan asa. Kay ang Dios Espiritu. Hallelujah. Ug ang magsimba kaniya, magdaig kaniya dapat magsimba ug magdaig kaniya sa Espiritu ug sa kamaturan. Dalaygo na ngalan niya. Mao na nga, ang utana taganina sa gisulat ni Pablo, gigamit na tutong iyang pangutana, therefore, honor God with your body. Unsaon pagpasidungog sa Dios. Pinagi nini nga lawas. Mapasidungan nato ang Dios pinagi nini nga lawas kung kini nga lawas mahimong putli. Kini nga kinabuhi mahimong putli. Dapat putli. Dapat matarong. Dios balaan. Gigahin na siya alang sa langit no nung Diyos no nga katuyuan. Mo na siya ang buti pasabot. Mapasidunggan nato ang Diyos kung kini nga lawas mahimong mainampuon. Dinhi ani nga lawas ang number 1 og importante, pinaka-importante nga activity nga ginaapilan ani. Mao ang pag-ampo, mao ang pakigistorya, pagpakigistorya sa Diyos. Pinaagi sa iyang espiritu. Masubo ang espiritu sa Ginoo kung naa siya diri na puyo niya wa tay panahon nga istoryahon siya. Di ta ka istorya niya, siya dili ka istorya kanato. Masubo siya. Pero kung pirmi kita, mo'y atong number 1 nga activity ang pagpag-istorya kaniya. Ikahimuot ka na niya, ikalipay niya. Ug sa diyang malipay siya, kita rasan ang mahimong beneficiary sa iyang kalipay. Kay pauyunan nato siya sa iyang kagustuhan. Gihimo nato ang atong mga lawas nga available kaniya panahon nga iyang gikinahanglan aron siya magampo. Hallelujah. Ug sama sa akong giingon na mag-expect kita og mas dagko pa nga mga kahimuan. So maabot nga mga adlaw sa atong pag-alagad. Mga butang halos wa nato gidamgo nga mahitabo siya ngano. Ma-realize naman sa Holy Spirit ang iyang katuyuan dinhi kanato nga mao ang pagtabang nga dinhi kanato mahimaya ang ngalan ni Jesus, dinhi kanato malipay ang amahan, pinaagi sa accomplishment nga dagko, dili normal kundi super normal, supernatural for the glory of God. Hallelujah. And then of course diri sa atong lawas dapat puno sa pagdaig, puno sa tinuod, pagsimba, pagpasalamat. Unbridled, dili mapungan, walay program, dili kontrolado sa panahon, no? Dili nag-agad sa panahon, no? Kundi anytime, anywhere. Gaganahan ka nga magakalipay, magadaig, magsimba, sayaw din na sa Ginoo, pwede nga imong buhaton. Dili nimo isalig sa lugar, dili nimo isalig sa adlaw. Dili paron Domingo, unya na Domingo ko magdaig sa Ginoo. Domingo ra kada Domingo ra ka nagadaig sa Ginoo. Kundi anytime, any day, anywhere, pwede ka. As the Spirit of God would inspire you, pwede ka nga burst out in worship, burst out in praise, in thanksgiving, in adoration, in worship. Kay mo na ginahulatan niya.
diri na may tabo sa atong mga lawas. Kaya gi-affirm ni Lord ang mga bata nga nagdagandagan nga walay control. Wala sa program, pero gikan sa kasing-kasing. Usay manggod pag naka-program na dili na pud gikan sa kasing-kasing. Mo na ilabing tinuod. Basta naka-program na, kasagaran na dili na gikan sa kasing-kasing. Gi-estudyuhan naman, giplano naman nimo god. Kasagaran na, pabilib na lang sa nagtanaw, pabilib sa imong audience nga tawhanon. Kay gusto ka nga pagkahuman nimo, murag performance na gani siya. Kaya usayang worship nato, labi na diya sa ato mga katiguman, no? Naanad patagtigom sa diya sa building, kasagaran sa tong worship, performance para sa tao, makpak sa kamot para sa tao, pag-ampo nato, tanawan ng patindugon diya og mag-ampo. Grabe kay pinahasan ay gyud, amahan langit no, pina King James pa, inig-ampo kay para man sa tao. Para sa Ginoo, ang Ginoo di man magtagad unsa nga lingwahe ang imong gamiton. Di man ang Ginoo magtagad, mag-ampo ka, nagkasayop-sayop ka ba, di man ang Ginoo magtagad ana. Pero tungod kay nga atong isip naanad naman dito sa kinaraan nga no ihanay nimo, i-program nimo. Mo na kalimot kang dili di ay para sa tao, para man di ay sa Dios. Ang ginapangita sa Dios ang kaputli sa kasing-kasing. Ug tugoting ang imong lawas, ang imong kinabuhi, ang imong panghisip, ang imong una-una, bisbisan sa Espiritu sa Dios, sa iyahang grasya ug sa iyang kaluoy. Nga magpadayon kini nga mahimong humok. Humok sa iyo niya pormahon. Humok sa iyo niya umulon. Humok sa iyo niya lisuon. Alang sa iyang kahimayaan sa Dios, amahan. Ug sa iyang pinalanggang anak. Muna dili kita pwede magpagahi gulo, di ta pwede magpagahi kasing-kasing. Dili ta pwede magpatikig og liog kay kita rasad ang mag-antos sa sangputanan ni ana. Mas maayo pa magpahumok kita og kasing-kasing. Paminaw nato siya karong buntag, kita ang iyang templo, nagpuyo siya din kanato, musanong kita kaniya. Mununot kita kaniya, sugto nato siya. Sama sa lesson nato sa miagi pag yung Domingo. Galatians 6:7 ug 8. Magpugas kita pirmi kaniya para malipay siya ang Holy Spirit. Did-a nato, isalikway nato, balibara nato ang pangandoy nga lawas nun. Santao nato siya, dili nato siya uyon-uyonan ang tawhanon nga pangandoy. Mas uyonan nato ang tingwa sa Espiritu. Gusto nato malipay siya nga nagpuyo din kanato. Kay kita man ang mga number 1 nga beneficiaries kung mahimuot siya. Dalay go na ngalan sa Ginoo. Ug labaw sa tanan, mahimay ug malipay ang amahan nga langit nun. Karong buntag gibalik na ko ni mga kaigsunan para kanaton tanan, para kaninyo nga nadiya sa mga lungsod gagmay, barangay nga gagmay, makapaminaw mo, makaibaw mo kamo mga galamiton mo sa Ginoo. Mga sunod mo nga apostolis, mga sunod mo nga propita, kamo mga sunod nga ebanghelista, mga sunod nga mga pastor nga gamhanan pinaagi sa Espiritu. Kamo ang sunod nga mga magtutudlo sa pulong nga revelation, moabot din na siya mo kanibuhi. Manglakaw kamo og inyong pangsuginlan ang inyong mga silingan. Ngadto sa pikas pa nga mga barangay, ngadto sa mga sunod nga lungsod, kamo ang panggamito ni Lord. In fact, aron mingon ko, gi-release ko kamo, gi-allow ko kamo in the name of Jesus. Kay kamo appeal na sa sugo sa Ginoo nga manglakaw og magdaog og mga kalag og maghimong mga tinun-an. Ang Holy Spirit nagapuyo na kaninyo aron kamo ang iyang templo, kamo ang iyang puluyanan, kamo ang iyang gilamiton. Hallelujah. Palandungan na niya, istoryahan siya permi. Mahibulong na lang ka unsay dagan sa imong kinabuhi. Daghan na kaitag mabasa ani nga mga example, mga tao nga ilang giseryoso ang pulong sa Dios, unya nagampo sila permi, pakapinan pa nila puasa, pugsan pa nila sa ilahang mga resources, no? Naiuban pugas og yuta, naiuban pugas nilang ilang trabaho, sweldo sa isa ka tuig, no? Ipugas nila kay grabe ang ilang pagtuo nga mao ni ang gingon sa Ginoo kanila. Ang uban ibaligya nilang ilang balay, pugas nila ilang salakyan, pugsan nila ang revelation nga ilang nadawatan sa Ginoo. Tungod niya na grabe sad ang mga pagpamuhat sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Dalaygo na ngalan sa Ginoo. Gampo ko para kananton tanan karong buntag. Aman langit noon daghang kayong salamat nga gusto gyud nimo nga masabtan namo kini ngani nakasulat naman ni daan diya sa unang Korinto 2:12 nga ang Holy Spirit gihatag nimo
Dili ang espiritu sa kalibutan ang among nadawat, kundi ang espiritu nga gikan sa Dios. Aron masabtan namo ang tanang mga butang nga among nabatunan nga libre gikan kaniya. Libre kini nga kabatuoran, Lord, nga gusto nimo masabtan namo nga Holy Spirit diri na nagpuyo. Ikaw pinaagi sa imong espiritu diri na nagpuyo sa among ginabuhi, sa among lawas. Kami na ang imong templo, kami na ang imong puloy-anan. Bisan asa kami nag-adto dala namo ikaw. O garon mapasundayag nimo ang imong kaayo, ang imong pagkabalaan, ang imong pagkamatarong, ang imong pagkabuotan. Aron mapakita nimo ang imong pagkagamhanan. Pinagis pagtagbo sa panginanglanon sa mga tao nga naa sa mong palibot. Ginamit ang among mga ordinaryo nga ginabuhi. Mga pwede kami nga mag-ampo para kanila. Pwede kami nga mag-release og blessing kanila og naay mga blessing nga moatabot sa ilang ginabuhi nga kaibulungan. Dalaygo ng imong ngalan, O Lord. Dinis sa among kinabuhi, Lord, ang pag-ampo nga lalom, pag-ampong hinimo sa Espiritu, mo'y una nga masinati namo, Lord. Mo'y mangibabaw sa tanan namong kaliyukan. Mo resulta sa dagkong mga pagdaig, gawasnon nga pagdaig. Pagdaig nga walay pugong-pugong, O Lord. Dili mag-agad sa panahon, dili mag-agad sa schedule. Kundi pagdaig nga resulta sa hikap sa imong Espiritu nga nagapuyo dinhi nga namo. Dalaygo ng imong ngalan, O Amahan nga langit nun. Let the earth be filled with your glory, O Lord, as you have already proclaimed. The earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord as waters cover the sea. Let your kingdom come and let your will be done on earth as it is in heaven. And Lord, another declaration is that the kingdoms of this world will soon become the kingdom of our Lord and of His Christ. We will reign with Him forever and forever. And you are doing this, Lord God, little by little, to fulfill, Lord, ang imong pulong. So salamat kaayo. I speak favor and blessing sa mga kaigsunan nga naminaw, namati Ginoo, nagtanaw ni nga broadcast sa ilang mga panimalay. Gamiton nimo sila, Ginoo. Holy Spirit, padayon ka nga magatukmod kanila, magapamuhat kanila, Ginoo. Maga-inspire kanila, Lord. Padayon ka nga magadasig kanila. Mahimo silang maisugon, O Lord. Manglakaw sila tungod kay magmasinugtanon sila, Ginoo, sa ginahunghong nimo. Og tungod niya na mo resulta og kahibulungan nga mga liho, karibungo nga mga pagpamuhat. Dunay mga sugilanon sila, Lord, pohon pagkita namo na sila mga testimonyo nga kahibulungan, may tungod sa mga butang nga ginahimo nimo, Lord. Sa dihang ning sugot sila og nituman. Dalaygo ng imong ngalan, Father. Give you all the glory and honor and praise for all the things, Lord God, nga imong pagahimon, miracles and answered prayers, O Lord. Hallelujah. In the name of Jesus Christ, our Savior and our Lord. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Salamat, Pastor Rafi, sa sipa kaayo nga mensahe karong buntaga. I believe kitang tanan nakadawat, nakasabot ug napanalanginan sa mao nga mensahe. Grabe, no? Power kaayo last Sunday from English translation karon gibisaya. So kung sa pagkaon pa atua is ang pag-usap na lang, no? Ang pagnguya, ang pag-chew. So ang pag-usap is to meditate, to ponder diha sa iyahang pulong. So sama sa lansang, no, ang lansang dili siya mudulot sa isa ka dukdok lamang. So si Jesus Christ also niingon sa iyang pulong na verily, verily I say unto you, kay kabalo ang Ginoo nga dili gid nato makuha kung kaisa lang kaagi. So sama sad sa usa ka bata, no, kung suguon sa inahan dong pagpalit og isa ka kilo nga bugas. Moingon pag yun, mutubag, isa ka kilo ma, so isa ka kilo na gani. So maunang we are so blessed, no, nga ang pulong sa Ginoo ginabalik-balik sa atoa. Karon gipahinumduman na pudta sa pulong sa Ginoo that our body is the temple of the Holy Spirit. Therefore honor the Lord with your body. So upat kalakang nga mahimaya nato ang Ginoo sa ato ang lawas ug kinahanglan kini atong mahimo, no, atong makinabuhi. So una is pinaagi sa putli or limpyo nga kinabuhi. No, pinaagi sa ato ang pulong, sa buhat, sa atong hunahuna, o sa ato ang kasing-kasing. Dapat dili na kita maglambigit sa mga butang nga dili makapahimaya diha kaniya. Ikaduha is pinaagi sa pag-ampo.
no, pag-ampo makiistorya diha sa Dios. Ang Holy Spirit, ang balaang espiritu is nangandoy siya nga makigistorya ta niya, nangandoy siya nga makigsuod ta dinha sa iya ha. No, sama sa magtiayon, no, kanunay nga nagaistorya. So kung suod na ta diha sa balaang espiritu, no, makadungog na ta, makaila na ta diha sa iyang tingog. No, sama sa ato ang, no, kung sa ato ang bana or natay higala, kung makadungog ta, even diha sa telephone na dili nato siya makita personally, nya madunggan lang nato iyang tingog, makaila na ta kung kinsa siya, no, kung kinsa ang nagtawag sa atoa. So ang pag-ampo mao kini ang pinaka important activity nga mahitabo sa atoang kinabuhi. So sometimes naatay mag-struggle ta usahay diha sa pag-ampo, no, but praise God na in Romans 8:26 nagaingon siya nga the Holy Spirit is interceding for us. No, kinahanglan nga mahimo tang delighted, no, excited ang ato ang prayer life. Ikatulo is dunay pasundayag sa gahom sa Ginoo. No, ang bakol makalakaw, ang buta makakita, ang bungol makadungog. Pinaagi sa imuhang kinabuhi, ikaw ang gamiton sa Ginoo nga mahimong instrumento galamiton aron sa pagtabang sa uban ng mga tao nga naa diha sa imuhang palibot. So magpuyo nga supernatural, no, magpuyo nga dili nga ordinary life lang but supernatural nga kinabuhi kay naaman ang balang espiritu nagpuyo sa atua. Ikaupat, the last one is maghatag og pagdayig kaniya sa kanunay. Sa bisan unsa nga panahon, no, sa buntag, udto o hapon, sa bisan unsa nga sitwasyon, no, sa kahayahay ba o sa kawaladon, naa o wala, og sa bisan unsa, bisan asa nga lugar, na baka sa inyong balay, no, sa trabahoan, na baka diha nagsakay, no, sa sakyanan o bisan naglaba ka. So ang pagdayig sa Ginoo is sa makanunayon. So kitang tanan nagatuon, nagapractice paani, no, sama bitaw sa doktor miski dugay na nga nag-graduate, no, dugay na human sa ilang pag-eskwela. Gani ang uban sa ilaha is daghan na kaayog sumpay, no, ang tumoy sa ilahang pangalan. And yet kung naay mangutana sa ilaha is, Dok, asa man ka nagapractice karon? So sa atoa is mao bitaw na ay ginaingon na practice makes perfect. So ayaw kahadlok nga ma-fail ka igsuon kay naga-practice pamantaani. Siguro nakakaroon for the first time nga naminaw, nitan-aw og nakadungog ani nga online broadcast and sukad sa imuhang kinabuhi wala pa gyud nimo na surrender, natugyan ang imuhang kinabuhi diha kang Kristo Jesus. Mao na ni ang imuhang time, imuhang opportunity nga mudawat kaniya as your Lord and personal Savior. Receiving Christ is the best decision nga imuhang buhaton sa imuhang kinabuhi. Or maybe nakakaroon, no, taud-taud na ka o dugay-dugay na ka nga nangalagad sa Ginoo but you feel dry, discouraged, or maybe ang imuhang first love diha sa Ginoo nawala na. Now it's time to recommit your life once again diha sa Ginoo and to connect, no, diha sa imuhang leader. Sugdi pagbuhat ning upat kalakang nga makapahimaya sa Ginoo. Lord Jesus, akong giangkon nga ako usa ka makasasala. Pasaylo ako sa tanan nako mga kalapasan ug hugasi ko sa imuhang hamili nga dugo. Karong taknaa, gidawat ko ikaw, gidawat nako si Jesus nga ako ang Ginoo ug manluluwas ug sukad karon ikaw na ang mupuyo ug magdumala sa ako ang kinabuhi. In Jesus' name, amen. May everyone have a productive week ahead as we apply what we have heard this morning. Don't forget to like, subscribe, and share this broadcast to your family and friends. And for those of you who need counseling, feel free to contact us and just kindly refer to the hotline numbers posted on the screen. And after this broadcast, we encourage you to join your huddle with your life group or your community with your satellite ministry for you to share your thoughts and takeaways for this Sunday celebration. You may also join our huddle with Pastor Rafi Lagat right after this premiere. This has been BCC Sunday Premiere. See you all next week and God bless everyone. BCC Online Events. Youth Reload Midweek Live, Wednesdays at 6:30 p.m. Youth Reload Online, Fridays at 6:30 p.m.
BCC Yapis, Saturdays at 6:30 p.m. BCC Sunday Premiere every 9:30 a.m. BCC Kids Church, Sundays at 1 p.m. BCC Synchronized Prayer, daily at 8 p.m. Don't forget to follow our social media accounts. On Facebook, Buhangin Community Church, Youth Reload PH, and BCC Yapis. You can also check our Instagram accounts at BCC Davao Official, Youth Reload, and BCC Yapis. You may also follow our Twitter accounts at BCC Davao Official and Youth Reload. You can also listen to our podcast on Spotify at Buhangin Community Church. For more concerns, you may call us at 221-5344 and email us at bccvision12@gmail.com. This has been BCC Sunday Premiere. Don't forget to hit the like button and share this with your friends.